araw na ito, uusapan natin yung life story ng isa sa mga pinaka-viral na personality ngayon. Walang iba kundi si Diwata. Ito ay isang talagang rags to riches na life story. So pakinggan natin. For this special episode of Maria Clara Sangria, samahan niyo kami sa paglalakbay sa biyahe ng buhay kung saan tayo ay magbabahagi ng kwento, aral at inspirasyon. Nandito kami ngayon sa Hotel 101 at sabay-sabay natin si Diwata. So nakuha talaga na ma-interview itong taon to na kahit feeling ko sobrang busy talaga nitong taon. Shoutout nga pala sa Maria Clara Sangria. My name is Leo Balbuena, aka Diwata, na from Samar. At ngayon po, may-ari na po ako ng Diwata Paris Overload na talaga namang pinupuntahan ng mga maraming grabe tao. Grabe ang pila dito sa sa kainan na to, ibang-iba. Ayan, si Diwata kasi lumaki talaga ako from Samar. Pero so, siyempre kami mga probinsyano. Mahirap na naman kasi talaga yung buhay naman sa probinsya. Kasi ang source of income namin doon is magsasaka. May katrabaho ako before, may kakilala ako na taga Samar. Talagang mababait sila. So, ang tagal ko nakasama tong tao na to, talagang sobrang bait nila. Siguro isa yan sa mga traits ng mga taga Samar. Kami sa farmers sila. Palay, nag-aani, nag-aabaka. Talagang grabe, no? Laki talaga sa hirap. Ako, siguro mga bata pa ako noon, yung mga 16 years old, para pumunta din sa Manila kasi nangangarap din akong pumuti at gumanda kasi feeling ko dati talaga yung mga galing ng... Yung dahilan niya kung bakit gusto niya pumunta ng Manila is nangangarap daw siyang pumuti at gumanda. Pero ang nangyari is ganun pa rin yung itsura niya, pero talaga naman binibless siya. Grabe yung blessing sa negosyo niya ngayon, no? Manila, pag galing sa amin sa probinsya, pupunta ng Manila, na madali ang trabaho dito, saka madali magkapira. Hanggang sa sinama ko ng kapatid ko, apat kami nagpunta dito ng sabay-sabay. Ang source of income talaga namin doon, di ba, palay, magtanim ng palay, magpupras, mag-apaka. Imagine mo, ang taas-taas ng niyog. Akyatin ko yan para makakuha lang ako ng mga 10 piraso, 5 piraso. So nagkukopra rin talaga siya, no? Talagang trabahong bundok, trabahong bukid. Apo yan para maano. Ay di ba kababae kong tao, tapos akyat ako ng mga bundok-bundok, ay panglalaki yun. Kaya tabi ko talaga, mas pinili ko talaga na mag-stay ng Manila at maraming opportunity, mabilis ang pera. Depende lang din yan sa diskarte mo, lalo na nung natutunan ko ng paano mabuhay sa Manila na mag-isa. Ako po ay under ng elementary graduate lang. Grade 2 lang po ang natapos. Imagine guys, lahat kami magkakapatid. Grade 2. Yan yung nagagawa ng diskarte. So, in the later videos, sa mga susunod na videos natin, pag-uusapan natin yung diskarte, diploma. Pero iba pa rin talaga ang nagagawa ng isang taong may diskarte. So kahit na sabihin mong undergraduate ka, wala kang pinag-aralan, kung meron kang diskarte, may pagsisikap ka, talaga may big chance pa rin na ikaw ay mag-succeed in life. Walang nakatapos. Grade 6, grade 4, grade 5. Ako naman grade 2. So ganun lang kami. Apat lang kasi parang kami. Parang natuto lang to bumilang tsaka sumulat. Ang una kong pinasukan ng trabaho dati ay nagtitinda kami ng prutas. Tapos, siyempre, parang may mga kompetensya din kasi magpuprutas. Saka parang hindi rin naging maganda yung naging ano namin doon samahan. Kasi dati, galing pa ako ng probinsya. Bawal pala yung nandun na sa kabila. Kasi parang kami ng tinda eh. Tatawagin mo. Parang nagalit sa akin yung mga katabi kasi yung mga customer nila tatawag ko. So kapag nasa kabilang ano na, so parang karon sa pag nasa kabilang kalye na hindi mo na pwede tawagin kasi para na yun dun sa mga vendors dun sa kalye na yun. Parang gano'n. Ano ba yun? Unspoken rule ba yun sa market? So comment nyo nga below kung may gano'n talaga. Pag ginawa mo ito ganyan, natakot ako, so umalis ako. So pumunta ako sa pinsan ko. Tapos yung pinsan ko naman ulit, pinasok ako ng trabaho naman boy sa isang bahay na malaki. Boy din siya. So nagtagal din ako siguro mga 1 year. Tapos umalis na naman kami. So iba-iba rin talagang trabaho pinasok niya, no? Nag-construction din ako ng how many years? 5 years yata. Kasi meron akong friend na, sabi niya, bakit hindi mo subukan magtrabaho ng construction? Kaya ko naman yan kasi alam ko malakas ka naman. So nag-try ako for 5 years. Kaya lang, nag-pandemic before, di ba? Nag-pandemic before. Lahat ng trabaho namin, pinatigil dahil nga sa pandemic. Mayroon akong pera na nagnegosyo ngayon ako, nagtinda ako ng, hindi pa dati Paris eh.
mga sigarilyo, soft drinks, mga kanton, Cigarette kape-kape. vendor din siya. So talaga iba't ibang klaseng trabaho. Kasi ang trabaho ko pinasok dati sa niya. tulay ako, nangangalakal ako noon. Very Nanguha kami inspiring. ng mga plastic, yung mga pagkain namin, nanguha kami yung pagpag. Niluluto namin yung recycle namin. Ganun kahirap. Masaya doon, pero mahirap. Wala namang masama sa ginagawa ko. Basura naman itong dinadampot ko eh. Di ba? Anong masama dito? Kinukuha ko to para mabuhay ako kasi bawal daw. Naranasan ko yan. Naranasan niya Ganun yung mga kumain ng ayaw ko lang balikan ng mga sitwasyon na mapangyayari. Masakit yung para sa akin kasi nagsusurvive ka na nga sa sarili mo, pagbabawalan ka pa, lalaiting ka pa, di ba? Lahat pa ng diskriminasyon nasa sayo. Nang intention mo lang naman is mabuhay ka, mag-survive sa sarili mo. Yung knowledge ko sa pagpapares, kasi wala naman talaga ako alam dyan, nanggaling doon sa friend ko, kaya nagpapasalamat ako doon sa friend ko kung nasaan ka man ngayon. Hanggang ngayon, kinarir ko na siya, naging Diwata Parish na siya. So doon po nag-start yung aking business journey. Kasi dati nung nasa tulay ako, hindi alam ng mga magulang ko, ng mga kamag-anak ko kung ano na nangyari. Kasi hindi ako nag-update So, ganun sa kanila. naman Kasi talaga diba, normally sabi ko yung mga tao na galing talagang remote provinces pag dumating ng Manila. Most of the time, hindi nila pinapaalam yung mga nagiging sitwasyon nila doon eh. Kasi meron kasing a certain parang expectation na kapag galing ka sa probinsya, pumunta ka sa Maynila, magiging maganda ang buhay mo. So, most of the time, yung mga tao na yun na hindi agad nakakausad, hindi naman talaga nila pinapalam na hirap na hirap ako or ganito o ganyan. So normal, very normal na nangyayari. mahirap na yung sitwasyon ko. Mahirap lang din naman sila doon Totoo. So sinulo ko. Kaya nabalitaan nila ako nun dahil doon sa balita. Yun yata yung tinutukoy niya na nabalitaan siya dahil sa balita. Yun yata yung first time siya nag-viral. Dahil sa, parang nasa presinto siya, yung nagulpi siya. Yun yata yun. I think yun. Dahil doon sa pandemic, ship cook siya sa isang restaurant, pinatigil din, nawalan siya ng trabaho. Pumunta siya sa akin na sabi niya, kung may pera ka na, mas madali ang kita sa pagkain, ba't hindi natin dagdagan? May pambili ka naman dyan ng mga ingredients, tapos yung mabili natin kaldero. So doon ngayon nag-start yung pagtitinda ko ng pagkain at saka yung pares ko doon sa friend ko na yon. Yung mother ko naman talaga. Ang ganda rin kasi nakakilala siya ng taong tutulong talaga sa kanya, no? Not every time na yung mga taong galing sa probinsya pumupunta sa Manila, nakakilala ng mga taong sincere and willing talaga tumulong. So kudos dun sa chef na yon, sa friend niya na yon. So kung gawin, ang hindi lang talaga support sa akin yung father ko. Kasi yung story ng buhay ko, magkagalit kami lagi ng tatay ko kasi nga sa 4 kami magkakapatid, bunso ako, lahat babae. Ang akala ng tatay ko lalaki ako, hindi niya alam talaga, babae rin pala ako. Kaya lagi kami magkaaway. Kaya wala na yung father ko. Namatay na siya. Matagal na. Siguro mga 10 years ago. Natanggap niya naman daw bandang huli. Pero alam nyo, marami akong naging kakilala na gay. Most of the time sila pa yung nagiging successful in many areas kasi nga meron silang drive talaga na parang gusto nilang may mapatunayan sila since para tanggapin sila as a person. So kaya most of the time marami talagang ganyan yung sexual preference na nagsasucceed in life dahil dun sa motivation and drive nila. Talaga. Pagsikap pa lang talaga, dumiskarte ka lang. Kung mayroon kang pangarap, gawin mo na kaagad. Huwag na yung hintayin mo pang kailan yung gusto mo. Bira na agad, banat na agad. Ang plano ko sa Diwata Parish Overload ay magkaroon ako na ma-expand pa yung feeling ko sooner or later mangyayari yan. So yun ang next step ko naman sa ngayon. Neighbor ko inisip na gumib up kasi di ba yung kahirapan na yan, sabi ko nga hindi naman ako angka ng mayaman, mahirap lang din talaga kami. So ngayon medyo okay na yung business ko. Na-realize ko talaga na ang pag-asenso ng buhay ng tao talaga depende na lang yan sa kasipagan mo, depende lang sa diskarte mo. Paano mo iangat yung sarili mo, lalong-lalo na po kung wala ka namang pinag-aralan. Kaya lang natutunan ko talaga yung maging masipag sa buhay. Huwag sumuko sa hamon ng buhay. Ituloy mo lang kasi naniniwala talaga ako na ang swerte pa na panahon yan. Kung hindi para sa'yo ngayon, huwag kang sumuko. Kasi dating din yung araw na aayon din sa'yo ang panahon. Sakto. Hello mga Mars! Ang message ko lang sa inyo, huwag lang kayong sumuko sa mga pagsubok na yung dinaranas ngayon. Basta ituloy nyo lang. Kung nadapa kayo, bumangon, lalo nyo pang galingan, lalo pa kayo magporsige. Kasi naniniwala talaga ako na ang swerte pa na panahon yan talaga mga Mars. Dahil ang pagsubok na pinagdaanan, tuloy lang sa biyahe, tuloy lang buhay, everything will be alright mga Mare. So ayan guys, sana may natutunan tayo sa buhay ng isang simpleng tao na nabigyan ng isang napakagandang opportunity at nagsipag, talagang hindi
give up. Ito yung storya ng Rags to Riches na talagang nakaka-inspire. So thank you so much guys for joining me with this reaction video. See you on the next vlog.